Good morning mga katubig. So, ipakita lang namin yung bago namin na installed na desalination equipment. Dito po yan sa resort sa bayan ng Matnog. So, beach resort. Yeah. Dinadayo itong resort na ito eh. Ayan. So, sa Subic Liit. Ayan. Ito yung kinabit natin. Ang concern kasi dito, brackish water, maalat. So, ito yung dyan sila kumukuha ng tubig. It's a dug type na well. Pero tuwing dry season, sobrang alat. So, ang ginawa namin, nasisira. Nasisira yung mga fixtures, nagkakaroon ng corrosion dahil sa mataas yung salinity. So, from there, doon sa well, in-extract namin yan, pinapunta namin doon sa tangke, doon sa kulay blue. Yan. So, dyan namin ini-store yung brackish water. Nasa around 3,000 to 7,000. So, nagbabari siya. Depende sa panahon. Kung maulan, medyo bababa. Pagka sobrang init, tataas siya. Ayan. Then, papadaanin natin siya, or pinadaan natin siya dito sa desalination equipment sa RO, reverse osmosis. So, gumamit tayo ng 3 horsepower na booster pump para pantulak dito sa 10 by 24 by 72 na FRP tank, yung dalawa. Ito multimedia, meron siyang AFM, IMA 75, silica, anthracite, then undergravel support na P-walls. Then meron naman tayong high grade na elements dito, yung granular activated carbon. So, yan yung nalagyan natin. Then dito, puro high grade. Yung mga activated filter media, yun mga mga imported. Okay, tapos meron tayong polishing filter na 40 inches. Okay, so dito yung kinabit natin na RO module, nasa 10,000 ito, nasa 10,000 gallons per day. So, pero mamaya tingnan natin yung actual na capacity niya. Paganayin natin yung machine niya. So, since dito ay naka single phase yung supply, so ang maximum na ginamit natin na horsepower ay 3 lang kasi so ito lang yung single phase na pump hanggang 3 horsepower na ginamit natin. Then isa munang RO module. Okay. Ginamitan natin ng Filmtech BW8040. So try natin. Ito pala yung control natin. So PLC type. PLC siya. So ang gumawa niyan si partner natin na si Dave. So try natin, paganayin natin mga katubig yung system. Ito yung pump 1 niya. Ito yun yung nagsusupply ng tubig dito sa RO module galing doon sa pre-treatment. Okay? Tapos try natin, paganayin natin yung so ayan, may nagpa-flash yung system. So sa ngayon nasa 40 seconds yung flashing time ng system bago siya mag-processing na. Ayan. Hintayin natin. Ito, ang ginamit natin na flow meter is maximum of 10 gallons per minute lang kasi isang lang tayo membrane. So, sakto na po yan. Ayan. 220 yung supply dito na single phase. Ayan. So, umandar na yung RO pump. Ayan. Dalawa na yung umaandar. Ito pala ang ginagawa niya. Hindi ito constant na umaandar. So, pag ang trabaho niya lang mag-supply ng feed water doon. So, meron tayong pressurized tank dito. So, pagka kulang na yung bumaba na yung inlet pressure. So, aandar si feed pump para mag-supply ulit ng sa kanya. So, ito pala yung mga katubig yung ating permate water. Ito yung napoproduce
galing sa brackish water. Ito na yung tabang. Ito yung concentrate. So nasa 7 GPM, ito nasa 5.5. So nagbabago siya depende sa salinity. So pag nasa ganito, nasa 3,000 ito, nasa 3,000 ppm ito, nasa 5.5 siya. Pagka pumapalo na sa around 2,000 yung TDS, nasa 7 yan. Okay? Tapos yung system pressure natin, ito 210 PSI. Ayan yung system pressure natin. Ibali, ang napoproduce natin dito, ang maximum natin is nasa 7. So nasa 5 to 7. Sometimes nagpo 4.5 pag sobrang taas na ng alat talaga. Nasa 7,000 ppm. Brackish pa rin siya pero mataas na yon. Ang nakukuha natin dyan, napoproduce natin dyan is nasa 4.5 to 5. So pagka nasa around 3,000, so ito nasa 5.5 to 6. Pagka nasa 2,000, nasa 7. Or sa capacity na nakukuha natin, nasa ano yan, nasa 27 cubic meter to 38 cubic meter per day. Yan yung capacity ng kinabit natin na RO machine o reverse osmosis para pababain o patabangin yung tubig dito sa resort. So by the way, this is Subic Resort. Nasa likod lang tayo. Ayan, Subic Resort. So masaya na sila na gumagamit ng tubig. Kahit ako na-try ko na din. So sobrang soft water talaga siya. Dati hindi bumababa yung or hindi bumubula yung sabon tapos talagang malapot sa katawan. Ayan. So yun lang mga katubig. I-try pala natin yung yung TDS. Yan. So may sample port tayo dito. Dito digdingon na kita. Dito muna tayo. Ito yung sample port natin ng product. Sige. Check natin. TDS 59. Ayan, nasa 59 yung kanyang product TDS. 59 parts per million. Ayan, umulan. Tapos, check naman natin yung raw water. Ngayon, check naman natin. Ayan, tinan mo. Ayan, nasa 343. Pero, may times 10 yan. So, pag merong times 10, di nasa 3,430 yung kanyang raw water. Pero yung nakuha natin, nasa ilan yun? 69 o to 70. So ibig sabihin kung aking tatantyahin ay nasa nasa yung rejection rate niya nasa 98% mga ganun. Yun yung nakuha namin na actual na rejection rate ng reverse osmosis natin. Okay? Yung control niya, yung mga signal, yung 50 pictures niya para maprotektahan yung RO module. So, ito, nagpa-production, nagpa-processing yung equipment. Tapos, biglang, kung mapuno na yon, so, siyempre, resort ito, hindi naman tayo araw-araw nandito. So, kailangan may automatic operation siya. Pagka napuno na yan, kung saan na yan papatay yung equipment. So, halimbawa, ito. Ayan. So, inabot na yung load fit sa taas. Ayan, nag-high level, tapos mag-peppermint infusion yan. So, ang ibig sabihin yan, under yung permate pump, kukuha siya ng product tubig dito sa sa overhead, which is yung tabang na siya. Then yun yung i-inject niya dito for about 2 minutes. Yan, 2 minutes yung i-infuse niya dito.
para tuwing naka-standby yung ano, tuwing naka-standby yung machine, ano siya, hindi siya or maiwasan niya or ma-prevent niya yung pag-build up or pag-scaling na tinatawag dito sa air membrane. So, poprotektahan natin ito para matagal yung yung retardation ng membrane. Okay? So, ito, 2 minutes yan. After 2 minutes, magsi-shutdown na yan. Wala nang dyan. Wala nang under na pump. So, ito, ma-under yung kanyang permate pump at pina-flush niya ito. Pina-flush niya itong RO. So, hintayin natin mga kapatid. So, ayun, tapos na siyang mag-flushing. Kaya, nag-off na yung permate pump niya. So, ibig sabihin, naka-standby na yung machine. So, hindi siya gumagana kasi puno na yung product water tank. So, makikita mo dito, umiilaw yung indicator nyo na full tank yung Ayan. Yan. Tapos habang may mga so hindi na siya nagtakarga doon sa taas, pero tuloy-tuloy yung gamit ng tubig. So bumababa yung level doon sa overhead tank. Pagka bumaba na naman yan, ang mangyayari, so automatic operation, magre-reprocess yan. Uulitin niya yung sequence na nauna. So natin, i-activate natin yung high level or i-short na natin yung high level para ma-supplyan siya. Pakita natin. So, ito yung short natin. Ayan. So, nag-system flash ulit. Tapos buhay yung feed pump. Okay, nagbuhay. May flashing niya na or may on delay na tinatawag. On delay siya na 40 seconds. Para hindi naman bigla yung shifting ng pump. Tapos, pina-flush niya muna yung stock na tubig niyan sa module. 40 seconds yan. Then, after 40 seconds, under na naman yung high pressure pump niya. Then, magpa-production na naman siya ulit. Ayan. So, dalawa na ulit na pump. Feed pump, RO pump. Ayan. Okay. So, subukan naman natin. Ayan, nagpapatak na ulit yan. Okay. Subukan naman natin sa low level kasi ipakita mo yung tank test. Ayun, yun naman yung ating raw tank. Pag bumaba naman yun, para hindi mag-dry pumping yung mga motor natin, may control din siya, may signal din siya. Pag mababa na yung tubig, mag-o-off nito. Halika. Ayan natin. So, sa low level naman, ayan. Ayan, no. Ito, sa low level naman, so iilaw naman siya. Then, naka-shutdown yung machine niya. But this time, hindi siya nag-permit flash. Kasi, bibihira naman po maubusan ng tubig yung raw tank. Kasi, bastante naman yung tubig dito. Okay? Pero, pagka umangat na naman yung tubig, sa automatic operation, aandar na naman siya, mag-repass. Balik natin ito. Saan natin ito binunod dito. Yun. Ayan. Then may umanda na yung feed pump. Then may on-time delay yan. So, para hindi siya pigla yung under ng pump. Okay. Then, nagpa-practice na ulit siya. Okay. So far mga katubig, yun lamang po. Salamat.